So, actually, ito yung schematic diagram of the safety relay XPS EF Schneider Electric. So, ito yung pinapakita ko sa last vlog ko regarding sa safety protection, which is comprises ng safety relay, tapos door interlock or door switches. So, ngayon i-explain natin dito. So, ito yung supply niya is a 24 volts AC or DC. So, pwede mo magamit kung anong supply mo. So, ito naman yung A2 dito sa baba, which is the negative sign. Tapos, dito yung S11, S12 is ito yung nakakonect mo yung mga door interlock mo or door switches mo na normally close. So actually dalawang channel yan, ito yung sa kabila, S11, S21 at saka S22. So papakita natin kung ano pang design. So actually ito, nakita nyo mga emergency stop. Ito yung mga door interlocks mo. So yan, nakita S11, naka-series yan to connect to S12. Tapos ito namang S21, may mga normally close contact yan. Tapos naka-connect sa S22. So yun yung design niya. So ngayon, dito naman tayo sa S33 at saka S34 at saka S39. So actually yung S33, i-connect mo yan papunta sa 34 or 39 mo. Kahit saan dyan, pero based on your conditions. Dito sa 34, so ito yung tinatawag nating manual reset or manual start. So ito yung with monitoring. So kapag na-connect na link yan, pag start mo, mag-energize yung safety relay natin. Basta naka-close lang tong dalawang channel natin dito sa baba. Tapos itong sa 39 naman, so ito yung automatic reset. So kapag nilink mo yun together with S33 at saka 39, so hindi mo na kailangan mag-start ng relay. Just in case magkaroon ng interruption dito sa safety channels natin. Just in case may na-open na door dyan, pag balik mo dyan, kapag S39 nakakonect yan, automatic yan mag-energize yung safety relay natin. Unlike kung sa S34 nakakonect yan, S33 to S34, kapag may na-open na doors dito or mga door switches dito, so pagbalik mo sa door switches, so kailangan mo pang i-press yung start dito para mag-energize. So ngayon, ito yung magnetic contactor natin, which is our load. So makikita nyo, yung auxiliary contact nito na normally close is nakakonect in series dito sa S33 down to S34 or 39 mo. So actually, it depends upon by your design. No? So ito, kapag mag-energize itong safety relay, nakikita nyo yung internal contact dito, yan na naka-open. Tapos dito sa isa. So if ma-energize yung safety relay natin, so mag-close yan. So pag close niyan, ma-energize yung key 4 at saka key 3 at saka key 4 natin. So mostly ito yung load side. Tapos ito yung recommended design natin. So actually every 13 and 14 na line mo is recommended to have cutout fuse. Yan. May mga cutout fuse yan para maprotektahan yung contact natin dito sa safety relay because it is not allowable to use for higher load. So actually for control side lang talaga yung gamit natin dito sa contact ng safety relay natin. Ito, kapag nakalink together yung S33 at saka S39 mo, so without start button, automatic start. So automatic start yan. Tapos dito sa itong manual start. So, S33, 34 may push button. Kapag i-press mo pa, saka pa mag-energize yung safety relay natin. So, ito yung design natin sa 3 washing machine natin na safety protection. So, ito yung safety relay natin. So, makikita nyo S33 at saka 39 is kinoconnect together. So, that's an automatic reset. Tapos, yung mga channels natin dito, just in case ma-reset yan, so mag-energize agad yung safety relay natin. Nakikita nyo naman yung yung 13 at saka 14 na terminal. So, yan yung ginagamit niya for the controls or for the load side. So, may papakita tayo na video na testing natin yung simulation natin sa safety relay. So, yan, nakikita nyo, may power supply tayo. Tapos, may light indicator tayo.
which represent our load, tapos normally close contact, tapos iyon, reset button na normally open. Yan, nag-energize yung load natin, tapos yun, na-interrupt yung safety doors natin. Yan yung normally close, which is consider our safety door interlock. So kapag na-press yan, so nag-error yung safety relay natin, so kailangan mo i-reset para mag-energize ulit yan. So actually it's a manual reset, no. Yung connection natin yan is S33 tapos S34. So yan lang guys, hope na makatulong to sa inyo. Thank you.